Psalm 23. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Walang kamatayang Psalm 23, paborito ng napakarami at napaka-useful sa maraming panahon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng lakas ng loob. At ang pinag-uusapan dito, the Lord as our shepherd. So ang pamagat ng ating pag-aaral, with a shepherd like this. Kung may shepherd tayo, may pastol, may taga-alaga na tulad nito, ano naman kaya ang dapat na dulot nito sa ating buhay? Hanapan agad natin ang application sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Isa-isahin natin, himay-himayin at hanapan ng magagandang kahulugan sa ating buhay. Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I lack nothing. The ERV says, I will always have everything I need. Take note that we will read Psalm 23 today, not only as about material things. Hindi lamang yun tungkol sa mga material things na laging nagiging takbo ng usapan at interpretation pag binabasa ang Psalm 23. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Ito daw pastol na ito, dinadala tayo at pinapahiga, pinapaupo, pinagpapahinga sa mga luntiang mga damuhan at pinagpapahinga tayo sa mga matatahimik at payapang tubig at binibigyan ng kasiyahan, ng panibagong lakas, sigla, ng refreshment ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating damdamin. So this is about soul rest. Kasi sabi, He refreshes my soul. So dito tayo magbabase ng pagbasa natin ngayon sa pag-appreciate natin ng iba pang angle ng Psalm 23 that this is about soul rest. This is about the shepherd giving rest to the soul, the spirit, the emotion of the flock. This is about emotional, mental, spiritual refreshment through physical rest. Nakita natin sa pag-describe na dinadala daw ng pastol yung tupa sa lugar na siya nakakapagpahinga physically. Pero ang nagiging bunga ay pahinga emotionally, pahinga spiritually, rest and refreshment to the soul of the soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk to the darkest valley, at yung darkest valley na yan, ay ating bibigyan ngayon ng isang another angle, isang kahulugan na napakaganda rin pagka ating binagbulay-bulayan. So, right paths, tayo daw inaakay ng pastol na ito sa mga tamang daan. Right paths could be read as right mental, emotional, and spiritual paths. Right ways of thinking, right directions of thought. Why? Because ang topic nito ay soul rest. Rest for the soul. So yung path na yan, malamang at dapat nating isipin is about mental, emotional, spiritual path. At yung darkest valley, sabi, even though I walk through the darkest valley, that darkest valley of thought, of worry, of fear, of helplessness. So mapapansin nyo na ang ating pagbasa ngayon sa Psalm 23 is about rest of the soul, rest of the spirit. Kaya yung dark valley na yan, kung ano man yung pinagdadaanan na naggugulo sa ating isip, gumugulo sa ating kaluluwa at sa ating emosyon, which could mean thought, worry, fear, and helplessness. At sabi, dahil daw, the Lord is my shepherd, I will fear no evil. And that evil could be, I will have no evil or bad thoughts. I will not let bad thought inhabit my mind to the point of making me scared or scaring me. I will not let bad feelings inhabit my heart. I will not let my mind and heart be like hell. Even though I walk to the valley of death,
Even though the darkest of thoughts, the most fearsome of thoughts cross my mind, I will fear no evil, because the shepherd is with me. It is so easy for our mind and heart to become like hell, or extensions of hell, or habitations of thoughts that make us feel like we are in hell. Tulad ng makikita natin sa ating illustration. Hindi raw ako matatakot even though I walk to the darkest valley, even my mind crosses the darkest of thoughts, the most fearful, the most scary of thoughts. Why? Why not? For you are with me. The shepherd is with me. For you are in my heart and on my mind. For you are in me. Your rod and your staff, they comfort me. Yung mga stick, yung mga gamit, yung mga patpat at mga panghataw ng shepherd, ginagamit niya yon to comfort us, not to hurt us, but to comfort us. Ginagamit niya yon against our enemies. At kung tayo ay tunay na flock, ginagamit yun ng shepherd against wild animals that would like to destroy the flock. So I fear no evil thought. I fear no imagination, because the shepherd is in my mind. The shepherd is on my mind. The shepherd is in my heart. Luke 17:20-21. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you." Ang kaharian daw ng Diyos ay nasa atin, nasa ating kalooban. So, nasa ating isip at nasa ating puso, tulad ng simplified illustration. Na pagka ang iniisip natin ay ang Diyos, ang nananahan sa ating isipan at puso ay katuruan ng Diyos, ang nananahan din sa atin ay damdaming maka-Diyos, which is peaceful, which is calm, trusting, loving. So, nagiging kingdom of God tayo, imbes extensions of hell. And even though the darkest of valleys are there, the darkest of thoughts, the temptation to be afraid, the temptation to doubt, the temptation to be fearful, sabi ko nun, hindi yan mangyayari because you are with me. You are my shepherd. You guide me. And your thoughts are in my heart and in my mind. At pag pinaghaharian ng thoughts ng shepherd ang aking isip, ang aking puso, hindi mananaig ang darkest valley. Hindi mananaig ang fear. Na ang kahulugan, for my thoughts are with you. If you guide me, if I am the kingdom of God, my thoughts are of you. For you are on my mind. You reign in my mind. For my mind is your kingdom. We should take note that sa Matthew 6:10, sa prayer na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad, sabi niya, kung magpe-pray kayo, ito inyong sabihin, ito inyong isipin, itong inyong gawin. Matthew 6:10, your kingdom come. And as we have said, and as Jesus has said, that the kingdom of God is in us, then your kingdom come into my heart and mind. That would complete the idea. Your will be done on earth, which is in my life. Your will be done now on earth as it is in heaven, as it is eternally, as it is in that other dimension of life, sa kabilang buhay. Parang ganon. Matthew 6:33, sabi rin ni Jesus, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, fill your heart and mind first with spiritual thoughts and satisfaction. And all material things and satisfaction will be given to you as well. Reverse ito ng paniniwala ng marami na para ako matahimik, mapayapa, sumaya, dapat tanggapin ko muna lahat ng material needs ko at ma-assume muna ako ng lahat ng material wants ko. Pero ang sinasabi dito ni Jesus, puspusin mo muna ang iyong isip ng kaisipang maka-Diyos, makalangit. Papaghariin mo muna ang Diyos sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong kalooban, sa iyong mga iniisip at nararamdaman. At ang isa sa mga magiging bunga nun, yung mga kailangan mo rin ay maibibigay sa iyo. Why? Because malalagay ang isip mo sa tamang takbo, malalagay ang katawan mo sa tama niyang dapat gawin dahil tama ang takbo ng isip, at magkakaroon ito ng mga bunga sa buhay natin na magdadala ng ating mga pangangailangan na magbibigay sa atin ng kasiyahan at kaluguran and satisfaction.
Punuin muna ang isip, ang puso ng Diyos. At pag nangyari yon, kasunod yung mga bagay na ipinag-aalala at iniisip natin. Because when the Lord is our shepherd, He will be with us. Sa pagpapatuloy ng Psalm 23 verse 5, if the Lord is my shepherd, sabi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Which really means protection. Abundance in the mind that leads to realization in the body. Na pagka ang ating isip ay punong-puno ng mga katuruan ng shepherd, ang magiging bunga nun, hindi lang abundant ang ating nararamdaman, ang ating naiisip, magiging abundant din tayo sa ating mga material na pangangailangan bilang bunga ng pamumuhay na tama. So, focus on the shepherd's table, not on enemies. Kasi ang sabi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. So I will focus on the table that the Lord is preparing, not on the enemies who are around. Para matanggal yung fear at ang malipat na laman ng puso ay kapayapaan, katahimikan at pagpapasalamat. You anoint my head with oil, my cup overflows. So I am blessed because the Lord is my shepherd. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nakakatiyak daw siya. Sabi noong sumasabi ng awit na ito, na ang kagandahang loob, ang pag-ibig ng shepherd ay kasama niya saan man siya magpunta sa buong buhay niya, at siya ay mananahan doon sa tahanan ng Panginoon. These are the results of walking in the path of righteousness, which means of thinking correctly, of filling one's mind with thoughts of God. And we should take note that the shepherd is revealed in Jesus. This shepherd is Jesus. And why is this Jesus? Sound pa lang yan, di pa sinisilang si Jesus. Because sabi sa John 1:1-4, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. So, yung word, si Jesus, yung Jesusness, has always been there, even before Jesus, the person, was born. Kaya yung shepherd na yan sa Psalm 23 is none other than Jesus, our shepherd. Kaya lang, the shepherd with the name, with the face, was to be revealed later. Pero nandun na because the word has always been there from the beginning. Marami daw hindi nakakilala, maraming hindi kumilala. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So may mga kumilala rin sa Kanya in spirit as the shepherd. Kaya kahit hindi pa sinisilang doon si Jesus, the person, may mga kumilala na sa Jesusness. May kumilala na sa shepherd because the shepherd or Jesus or the Spirit, the Word, had always been there, even Jesus the person, before He was born. Now, how to change from fear to security and peace? Yan ang napaka-importanting issue sa maraming tao, lalong-lalo sa ganito mga panahon. How to change from feeling needy to feeling full. How to change from dark valleys to the house of the Lord. Ang sagot ng Psalm 23, follow the Lord Jesus as your shepherd. As you can notice, we already identified that shepherd as Jesus because Jesus had always been present. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh. The Word was born as Jesus. So follow the Lord Jesus as your shepherd. Walk in His path of righteousness, which means think in His mental path of right thinking, believing, trusting, hoping. It is really a mental, an intellectual, a spiritual matter. Yung pagsunod na yon, hindi lang literal na pagsunod.
pagsunod ng isip natin sa isip ng shepherd. Pananalig, pagtitiwala, pag-asa. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, which could be read as, do not follow common shepherds. Do not follow common thinking, but be transformed by the renewing of your mind. Be changed and blessed in thought. Mahalaga yung thought. Yung thought natin, that world between our two ears, our mind, our brain, diyan nangyayari ang napakarami mga digmaan. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Yung heavenly realms na yan, many people read it as yung malayo, mga kalawakan, mga papawirin, but it could also be the mind. Kasi sa mind ng tao, nagtutunggali ang mabuti at masama. Sa mind ng tao, nagtutunggali kung mananalig o hindi. At diyan, nananalo o natatalo ang katwiran. Kaya dapat bantayan ng isip, bantayan ang inilalagay sa isip, bantayan ang takbo ng isip. Our struggle is not with physical but with spiritual forces. Our struggle is in the realm of the spirit. Our struggle is in the realm of thought, not of the body. Ephesians 6:12. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Then God's perfect thought will be realized in your life. When you surrender your thought to the shepherd, when you follow the way of the shepherd, when you think the way the shepherd thinks and wants you to think, when you fill your mind with thoughts being taught by the shepherd, then you will follow him victoriously even though you walk through the valley of death, even though your thought crosses very, very dangerous, very fearful, very scary thoughts. Makakalampas ka dyan kung susunod ka sa liwanag ni Jesus. Kaya sinasabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. So, yung pagsunod natin sa shepherd, hindi lang physical na paglalakad yun. Ang mahalaga, pagsunod natin sa takbo ng isip ni Jesus. Pagsunod natin sa sinasabi niya, itinuturo niya, kasi sa pagsunod natin sa paraan ng kanyang pag-iisip at takbo ng isip at itinuturong kaisipan, doon tayo lalampas sa dark valley of the shadows of death. Doon tayo lalampas sa mga dinadaan ng mga mapanganib ng mga tupa dahil sumusunod sila sa shepherd. To follow the shepherd, follow in his steps, follow in his thoughts. Which really means to be a good flock. Change the way you think, and it will change the way you feel. Change your thought, your spirit, which means change also your physical world as a result. Kaya sabi sa Matthew 11:24, sabi ni Jesus, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So you see, the battle, the victory is in the realm of thought. It is in believing. It is in thinking. Mark 11:23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. So pag nananalig ka in your mind, susunod ang physical world, magaganap ang dapat maganap, ang ibig mong maganap. Matthew 17:20, sabi ni Jesus, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. And even quantum physics talks about observation and talks about tunneling. And if this interests you, go and study this. Pero parallel ang sinasabi. So with a shepherd like Jesus, nothing will be impossible for you. You will lack nothing.
lie down in green pastures, whatever it means to you, whatever you want it to mean. Be led beside quiet waters. Be spiritually and emotionally refreshed. Be guided along the right paths of thinking. So, fear no evil, even though you walk through the darkest valley, through the darkest of thoughts, for the shepherd is with you. His rod and his staff will comfort you. With a shepherd like this, enjoy a table prepared by the shepherd before you in the presence of your enemies. Be anointed with oil. Your cup overflows. With a shepherd like this, be followed by the shepherd's goodness and love all the days of your life, and be dwelling in the house of the Lord forever. In fact, you will be the house of the Lord. You will be the temple of God's Spirit. 1 Corinthians 6:19, your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God. And 1 Corinthians 3:16, you yourselves are God's temple. John 14:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Which means will follow me as his or her shepherd, will follow my thought, will think like me. My Father will love them, and we, in the kingdom of God, heaven, will come to them and make our home with them, which is realization of the prayer, your kingdom come. Pag nalulugod sa atin ang Diyos, pag sumusunod tayo sa shepherd, pinanahanan tayo ng Ama at ng Anak. Tayo ang nagiging tahanan, tayo ang nagiging templo ng Espiritu. So, we will dwell in the house of the Lord forever, because actually, we will become that house. We become the temple of the living God. With a shepherd like this, like Jesus, the sheep receives heaven on earth. Siyempre, you will receive heaven in eternity, pero dito pa lang sa earth, with a shepherd like Jesus, you will already receive advance heaven. You will already receive heaven on earth. Kaya kay Jesus makinig at sumunod. Huwag sa fake shepherds who steal from and who kill and destroy the flock. Kasi may mga fake shepherd. Sa John 10:7-10, sabi ni Jesus, so Jesus said, again, I assure you, I am the gate of the sheep. All those who came before me were thieves and robbers. So sabi ni Jesus, yung mga nauna sa kanya, mga magnanakaw. I am the gate, Jesus says. Whoever enters through me will be saved. They will be able to come in and go out. They will find everything they need. A thief comes to steal, kill, and destroy. But I came to give life, life that is full and good. So merong shepherd, si Jesus, at merong fake shepherd. Identify thieves and robbers who steal, kill, and destroy. Because Jesus gave us very clear guidance kung sino ang mga yun. Matthew 23:15, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. So, sabi ni Jesus, merong mga nauna before me, mga magnanakaw sila. They steal, kill, and destroy. Now you identify them, but Jesus identified them. Sabi niya, teachers of the law and Pharisees, you travel over land and sea to make converts, at pag na-convert nyo na, mas doble pa sa pagiging anak ng impyerno tulad nyo ang nangyayari sa kanila. So identify thieves and robbers. Identify false shepherds. Identify modern-day Pharisees who steal, kill, and destroy. What do they steal, kill, and destroy? Rest, peace, and enjoyment. And they kill and destroy and steal salvation. Salvation from punishment by the law, salvation from the law, salvation from peace and rest. Yun ang ninanakaw ng mga false shepherds. Hindi
nila dinadala sa kapayapaan, sa katahimikan, sa kapatawaran, sa kaligayahan, sa pag-ibig ang mga tupang sumusunod sa kanila, kundi bagkus napapahamak, napapapunta sa kapahamakan dahil sila ay false. At malalaman mo kung totoo o hindi ang shepherd sa bunga. Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. At ano ba ang fruit ng tunay na trabaho ni Jesus, ng tunay na shepherd? Kapayapaan, kapahingahan, katahimikan, pagtitiwala, pagpapasalamat, pag-ibig. Maraming false shepherds. Piliin natin ang pakikinggan. Piliin natin ang susundan. At makikita natin sa ating buhay at sa buhay ng kapwa ang bunga ng pagsunod kay Jesus at ang bunga ng pagsunod sa false shepherds. Mga nananakawan sila. Sabi, the false shepherd comes only to steal, kill, and destroy. Dapat pag-ingatan. But with a shepherd like Jesus, we will rest. We will find rest for our spirit, for our soul, for our emotions, and even for our bodies. And Jesus leads us through the valley of death, through the dark valley of death, into that wonderful mountaintop of life, of salvation, of light. Kilalanin ang shepherd. Alamin ang mga tunay na katuruan ng shepherd ni Jesus. At nang sa ganon, magkaroon tayo ng pagbabago ng isip, pagharian tayo ng Diyos Ama sa langit. Dahil ang ating isip at ang ating puso ay isang trono na ang Diyos ang uupo, Diyos na ipinakilala ng buong ningning ng Panginoong Jesus. Pag-isip-isipan kung saan-saan tayo sumusunod at ano nagiging bunga nito sa ating buhay. God bless us all.